Ito mga kababayan, dito tayo kay Robin Padilla. Nako, ito na nga. Mga kababayan, ano nga ba tong problema ni Robin Padilla, mga kababayan? Si Robin Padilla daw, mga kababayan, ay naghigpit daw ng security. Bakit ka naghigpit ng security, Robin? Kung hindi ka ba naman tanga? Sabi mo. At take note mga kababayan, mga DDS lang din ang gumawa kay Robin. Naghigpit ng seguridad si Robin Padilla. Bakit? Sabi kasi ni Robin, kahit sunugin ninyo ako ngayon, amoy Duterte pa rin ako. Ang sabi ng mga DDS, aba sige, kahit sunugin ka, totoo talaga na mahal mo si Tatay Digong. Hala sige, saan ka nang masilaban ka namin? Diba? Kasi ang sabi ni Robin, kahit sunog, alam mo tol, kahit sunugin nyo ako ngayon tol, kahit sunugin nyo ako ngayon tol, amoy Duterte talaga ako tol. Tol. Kahit sunugin ninyo ako ngayon tol, amoy Duterte to tol. Hindi na natatakot tol. Ngayon, challenge siya ngayon na isang grupo na hinahunting si Robin para silaban kung amoy Duterte ba daw ito. Sunugin si Robin. Seguridad kay Senator Padilla hinigpitan dahil sa nagkalat sa SOCMED event. Sunugin si Robin. Eto na. Nababahala raw ang pamilya ni Senator Robin Padilla matapos kumalat ang isang social media event na naglalayong sunugin siya para mangamoy Duterte. Sa kaniyang Facebook post noong Huwebes, July 3, 2025, sinabi ni Padilla na naka-red alert daw ang kaniyang seguridad at maging ng kaniyang pamilya bunsod ng naturang event. Ang aking buong pamilya nagkaroon ng matinding pagkabahala nang mayroong naglabas sa social media ng isang kumpanya na sunugin si Robin Padilla, anang senador. Dagdag pa niya, nagkaroon ng paghihigpit sa aming mga pupuntahan at sa hanggang ngayon ay naka-red alert pa rin ang aking security dahil sa mga ganitong kampanya ayon sa kanila ay baka sakyan ng mga terorista. Naku po mga kababayan, dahil lang sa salitang sunugin si Robin, naghigpit ka. Pero hindi ka natakot, sumugod ka sa West Philippine Sea. Alam mong puro Armalite yung kaharap mo ng mga Chinese Coast Guard doon. Diba? Kumanta ka pa nga ng Bayang Magiliw, sabi ni Bato. Anong ginawa ni Robin doon? Pumunta ng West Philippine Sea. Diba? Pumunta siya doon at kumanta siya ng Bayang Magiliw. Kaya naging number 1 senador. Tapos ngayon natatakot ka, sunugin ka lang. Akala ko ba? Kahit anong mangyari kay Mayor Duterte, susuporta ako. Hindi ako natatakot. Kahit sunugin ninyo ako ngayon, amoy Duterte ako. Ayun na. Dagdag, nagkaroon ng paghigpit sa aming pupuntahan hanggang sa ngayon naka-red alert pa rin ang aming security dahil sa mga ganitong kampanya. Ayon sa kanya, ay baka sakyan ng terorista. Sino namang teroristang titira sa'yo, Robin? Ano sasakyan ng terorista? Bakit ka ba titirahin? Ano ka ba? Miyembro ka ba ni Osama Bin Laden? Miyembro ka ba ni ISIS? Bakit sakyan ng terorista? Bakit ka titirahin ng terorista? Tanong ko lang, bakit sasakyan daw ng terorista? Ano ba meron? Sinong magtangka sa'yo na teroristang sunugin at sakyan, Robin, na hindi ka, wala ka namang kwenta, bigang senador. Bakit ka tatargetin ng terorista? Ano ba? Leader ka ba? Ano ka ba? Raha? Bakit sakyan daw ng terorista? Ano ka? Hari ng Brunei? Pamilya ni Bulkiya? Ano ka? Miyembro ni, Saudi Prince? Diba? Miyembro ka doon? Bagamat formal na raw silang makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation or NBI, hingil sa kumakalat na event na pagkasunduan daw nilang huwag ituloy ang reklamo. Sa madaling salita, isinangguni ng pamilya ito sa NBI para mapagbigay ng statement upang maipanayam sa kanila ang threat na siniseryoso ng aming security.
Saad pa niya, hindi raw kasi magandang imahe na pumatol ang kagaya niyang politiko at maging isang balat sibuyas. Ayun naman pala eh. 'Di ba? Nagpakasunduan ng pamilya ko na bitiwan ang pagreklamo ng cyber libel dahil hindi mainam sa isang politiko ang maging balat sibuyas. Eh, yun naman pala, Robin eh. Ano eh, kinakatakot mo. 'Di ba? Matanda ang umusbong ang pagkakaiba. Social media event na sunugin si Rubin Padilla sa online platform na Facebook matapos ng kaniyang pahayag na mangangamoy Duterte. Pa rin daw siya kahit siya ay sunugin. Sinabi mo kasi na amoy Duterte kahit sunugin. Ayun, tinisting ngayon ng mga DDS kung talagang totoo ba. 'Di ba? Nakakaawa ang Pilipinas, daming toxic. Duterte should stop their political career as well, their supporters. Kaya nga, actually, Ma'am Israel Astorga Obispo, hindi na natin mabago ang utak ng mga DDS. Sila na talaga yan. Oo. Yung mga DDS, kahit baliktarin mo yan, kahit balatan mo yan, parang mga linta yan. Naalala nyo yung linta, pag binaliktad ninyo, linta pa rin. Ganun yan sila, yung mga DDS. Kaya nga, may mga DDS na baliw dyan, lasunin nyo ng magic sarap. Isang balding magic sarap, i-mix nyo sa tubig, ipainom nyo. I-ano ninyo, may tawag doon, yung alam yung lunurin sa tubig. Nakita nyo sa movie, na pahigain sa lamesa, lagyan ng towel, tas buhusan ng tubig. Yung mga DDS na yan, mga tanga yan. Huwag kayo magpaniwala sa mga yan. Kasi kahit baliktarin nyo yan, linta yan. Pag binaliktad mo, linta pa rin. Hindi Yun, mga kababayan. Kaya mga DDS na to, hindi mo maintindihan kung ano nangyari sa kanila. So yun lang nga mga kababayan. Isa pa tong si Aimee at si Panelo. Meron pa palang isa. Mga kababayan, itong si Aimee Marcos at si Panelo. Ano nga ba itong nangyari kay Aimee Marcos at Panelo? Mga kababayan. Matindi ang bakbakan ni Aimee Marcos at Panelo ngayon mga kababayan eh. Hindi nyo ba alam? Hanapin ko lang. Ano nga ba itong balitaktakan ni Panelo at ni Aimee Marcos mga kababayan? Ito po sagutan ni Aimee Marcos at ni Panelo. Ito po. Alam niyo ang sabi dito ni Panelo? Kailan ka lang umimik noong bumagsak ka na sa ratings? Nabuisit actually mga kababayan. Si Panelo kasi ito yung taga-puna. Parang OG Diaz din to eh. Parang OG Diaz din to. Binatikos ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Senador Aimee Marcos, kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes, Hulyo 4, at sinabing tahimik umano ito noong inaristo si dating Pangulong Duterte noong Marso. Aniya hindi umano kumilos ang senador. Naghindi papasukin sina Senator Christopher Bongo at Vice President Sara Duterte sa Villamor Airbase kung saan inihatid si Digong bago siya dalhin sa detention facility ng International Criminal Court sa ICC sa The Hague, Netherlands. Noong hindi pinasok si VP Sara at Sigo sa Villamor Airbase, nasaan ka? Kapatid ka ng presidente, siguro papasukin ka doon, but you keep quiet. Kailan ka lang umimik? Nung bumagsak na ang ratings mo nung 2025 senatorial election. Totoo naman talaga mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ano sabi ko sa inyo noon? Anong sinabi ko sa inyo noon? Si Aimee, kahit ubusin niya yung termino niya dyan pagiging senador, sa loob ng 3 taon, ubusin niya yung termino niya pagkakaimbestiga kay Digong, walang makukulong dyan, walang mananagot at hindi makauwi si Digong. Kamali ba ako? Diba? Totoo? Mali ba? Hindi ba nakatotoo? Kahit ubusin ni Aimee yung 3 taon ninyang pagiging senador dyan, gamitin niya araw-araw, mag-imbestiga siya at magpahiring-hiring sa Senado, walang makukulong, walang mananagot at hindi makauwi si Digong. Tanungin ko kayo mga kababayan, may nakulong ba? May nanagot ba? Nakauwi ba si Digong? Wala. Kayong mga DDS,
ginamit lang kayo. Kaya lang naman siya nasabing kampihan si Digong, hiring-hiring, kasi bagsak siya sa mga loyalista. Para makadagdag ng boto sa mga DDS na bobong uto-uto. Kaya nanalo, tumungtong. Yeah. Naging number 12. Kung walang DDS yon, mapapalitan siya ngayon ni Ben Tulfo. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit ubusin ni Amy Marcos yung 3 taon niyang termino, sa kakaimbestiga araw-araw diyan sa Senado, walang makukulong, walang mananagot, hindi makalaya si Digong. May nanagot, may nakulong, nakalaya si Digong, wala. Sabi ko nga sa inyo, pautot lang ni Amy yan. Pautot niya lang yan. Kaya nga sabi nga ni Panelo, kailan ka lang umimik? Noong bumagsak ka lang sa ratings, saka ka nagpahiring-hiring sa Senado. Mas inuna pa yung hearing mo sa Senado kaysa sa impeachment ni Sara. Another palabas na naman yan. Ma'am Amy, tulungan mo na pauwiin si Tatay Digong. Tulad ng sinabi ni BP Sara na ikaw ang magpapauwi. Ayan, may didiis ng bobo. May didiis ng bobo, naniniwala sa sinabi ni Sara na si Amy daw ang magpapauwi kay Digong. Ngayon, siningil na siya ngayon. End times, rapture, repent. May galab shout out. Siningil na siya ngayon ng bobong DDS kasi sabi ni Sara, hindi ako. Bakit ako? Kapatid niya ang nagpakulong, dapat siya ang magpauwi. Siya ang magpauwi kasi kapatid niya ang nagdala doon. Kapatid sila. Hindi ako. Kaya siya parang hostage ko yan. Kahit saan ako pumunta, bit-bit ko yan. Bilang habang ang tatay ko nakakulong, siya ang kapalit. Di ba? Sabi ko nga sa inyo noon si Amy, ginamit lang kayo niyan. Bakit? Kahit